When did you meet Congressman Garbin? I met Congressman Garbin about a month ago. A month ago. Yes. So prior to a month ago, you never thought of PI? Because he was the one spearheading it, according to him. No, we launched PIRMA in 1996. No, this particular initiative. We've been talking about it in some parties, Okay. in some gatherings. Well, it's okay to talk about it, but in terms of initiating, you only met Congressman Garbin a month ago. You said. Yeah, about a month ago, yes. So I guess it was only a month ago that you also discussed this current initiative, because he's, based on his comments earlier, he's very active in this. So did he simply join you afterwards? You were already starting it, or a month ago after you met, that's when you agreed? We started it January 2. You started it January 2. January 2, So yes. prior to meeting Congressman Garbin a month ago, you were not doing anything yet? We were, but it was talking about it, and I told them about my experience, that So, I launched it before and all that. Sino po ang naghingi ng meeting nung nag-meet kayo? Siya po nanghingi ng meeting o kayo po nanghingi ng meeting? No, this was several parties, several dinners, and some. So you met socially? I volunteered the information that I know something about People's Initiative because we tried it before. And you volunteered that information because he said he was interested in pursuing it? And then I said, we can try it again because it's been my advocacy for the past 28 years, and why not? When was this party? We can do it again. When was this party, sir, and where was the place that you met and discussed that, and then you finally... This was several parties, several... Saan po? Iba-ibang lugar eh. Ibang lugar. Kasama po ba sa lugar na yon ang Kongreso o ang bahay ng Speaker? Hindi naman. Pero I know a lot of people in the political circles, in the social circles, in the business circles. Hindi po yun ang tinatanong ko. Senator Cheese, if you will allow, in the news article sa PhilStar, Mr. Oñate admitted that the conveners of the People's Initiative coordinated with Congressman. Anong ibig sabihin ng coordinate? Sila ba ang pasimuno o kayo? Yeah. I'm a little bit confused. You're now saying January 2, but earlier you said it was Attorney Garbin who called you. Sino ba tumawag kanino? Ako po ang nakipag-coordinate sa mga congressmen because according to the law, we are supposed to get 3% per congressional district. Yes, we're so more dahil interested. 3% per congressional district, yung distrito na yun, a congressman ang leader doon sa So Kongreso. who are these congressmen? Senator Cheese and I would like to know who are the congressmen that your group coordinated with? Tinawagan ninyo o sila tumawag? Ako ang nakipag-coordinate. Senator Madam Chair, Cheese. Madam Chair, so under oath you admit that you coordinated this PIRMA initiative with congressmen since the 3% is required to be obtained per district. Yeah, per district, yeah. That is So, the requirement. Hindi mo naman kami ng pangalan. Ay, sorry, Cheese. Go ahead. So tamang strategy naman yun. Sasangayon naman ako. Kung ako ho yung nasa kalagayan ninyo, per district nga naman, ko-coordinate ko talaga sa congressman po yan dahil para makuha yung 3%. Let me digress a bit, Madam Chair. Because kababayan ko tong si attorney, that's why I refer to him as Congressman Garbin, because he used to be a party list representative of the party list Ako Bicol, which happens to be the same party list of the distinguished appropriations chairman of the House of Representatives. And in your various Facebook posts, I see you often in the House, Congressman Garbin. I presume you are a consultant of Congressman Chairman APRO Chair Zaldico? I serve as the executive director of Ako Bicol Party List. And, So I work with Ako Bicol until now. But I see your pictures in most of the meetings in the House, Congressman Garbin, with the Speaker, not only as Ako Bicol Chairman, which That is true. That is pinapalo of- kasi kita sa Facebook eh. That is of public knowledge. That you can browse my Facebook, talagang puno ng pictures ng House dahil nagtatrabaho po ako sa Ako Bicol Party List, which happens to be ang isang representante ay chairman ng Committee on Appropriation. Just to settle that fact, Madam Chair. Now, proceeding with the question of the chairperson. Mr. Oñate, you said you contacted congressmen to get the 3% per district. Nasabi ko nga, kung ako din yung nasa kalagayan yung sinusulong to, kukontakin ko rin yung congressman dahil per district ang usapan, di naman per barangay eh. Di ba? Per district ang usapan, di naman per munisipyo eh. Yes, So, yes. papunta rin sa tanong ni Senator Amy, Chairman Amy, sino po yung mga congressman na kinontak po ninyo na umuo po sa inyo, natutulungan kayo na makuha yung 3%?
Kaya naman namin naisip na lumapit sa mga congressmen is Yung mga pangalan na lang po, please. Marami po pa tayong testigo. Nandito na si Congressman Justice Rufus Carpio. Rodriguez, At kinausap namin, si nagpapasalamat tayo. Congressman Garbin, kinausap ko. Sino pa po? Sino pa po? There are Sina several- Congressman Saldico kasama? At si Speaker Romualdez? Saldico, no, I didn't talk to Saldico. Ganon po ba? Sigurado po kayo? Kasi marami-rami ang meeting ninyo, mga party, dinner, sabi nga ninyo, ilang beses kayo. Sigurado kayo wala si Speaker, wala si Congressman Saldico sa anumang pagtitipon? Madam Chair, in all the meetings that transpired, none of the presence of Congressman Saldico and Speaker Romualdez was there. They were not there. Ako naman, nilapitan ni Mr. Oñate because he knew for a fact that in the 18th Congress, I was the chair of the Committee on Constitutional Amendments who defended the resolution of both houses number 2 that, pass the restrictive economic provisions of the With Constitution. due respect to Congressman Garbin, may we just recognize the chairperson because they're flashing a very important picture on screen. I received this photo, and I believe it was one of the meetings that you alleged, Mr. Oñate. Can you identify the people in the photograph? Why can't they show the photo? Yeah, we're trying to enlarge the picture to share it with everyone in the room. There we go. I think that's as big as we can get it. People's Initiative for Charter Change, staff meeting, January 8. Can you tell us who are in the picture, Mr. Oñate, please? Madam Senator. But you just The question is who, sir? But you That said was the you time- never that had was the any time meetings. that I coordinated with the speaker. You said you never met the speaker, nor Mr. Saldico, our congressman. You're under oath, sir. Yes, that was the time that I met with the speaker. Sasabi mo lang na hindi naman kayo nagkita. Sabi nyo sina Congressman Garbin lang. Yeah, because it slipped my mind. It slipped my mind, Madam Senator. That was the Okay time lang, that okay I, lang. that, that Kung I nakalimutan sought, that ninyo was the bigla, time that I sought the is help of the Speaker speaker Martin Romualdez supporting your group? to help Is us he- in the signature campaign. Yes. Okay, so it's very clear that Speaker Martin Romualdez is supporting your group po. He is all out behind the People's Initiative. Is that correct? Yes, we coordinate with the speaker and the Thank you very congressman much, in and I'll, getting the give it 3% back per to- congressional district. That's correct, Madam Senator. Thank you very much for helping us along with this investigation. I'd like to turn it back to Senator Cheese. I'll wind up, Madam Chair. That was the point I wanted to establish, Madam Chair, distinguished colleagues, na maliban dun sa mga kongresistang binanggit nyo, baka kung si Speaker Romualdez nakalimutan yung banggitin, siguro mas marami pa kayong ibang nakalimutang banggitin. So, sa pagkakaalala nyo, kesa magpakita pa ho kami ng ibang litrato, sino pa pong mga kongresista ang nakausap nyo para makakuha ng pirma sa kada distrito? As I have said With the earlier, permission, Madam Chair, with the permission of Congressman Garbin, the question is being addressed to Mr. Oñate. Since he is the lead convener here, merely ask for the help of Congressman. he's not the lead convener, Madam Chair, for the record. You We just said so. He I'm just said so. confused. for Pirma, but there's a different So movement. Pirma is no longer the lead convener. No. Please enlighten us. Pirma is just one of the of the movement that Di ba goes around. magkasundo kayo? Kasi iba-iba yung sinasabi ninyo, nalilito po kami eh. Just to be clear, Madam Chair, Pirma is just one of the movement that goes around the country to gather signatures for this People's Initiative. In the Bicol region, I may say that I'm the one leading and collecting signatures, Okay. making it for the Bicolanos understand what they've signed for. Salamat po. Ibalik natin kay Mr. Oñate po. Yes, if I may go back to Mr. Oñate, because Congressman Garbin, kasama ka lang sa et al. Ang nakasulat sa petitioner, si Attorney Abad, na inamin ni Mr. Oñate na isa daw sa mga conveners nila ng pirma. Di po ba? So, is Attorney Abad part The of Ako volunteers. Bicol or the new organization you put up, or is he part of pirma? Not part of Ako Bicol, not It's part of Pirma, but It's part when of he Pirma. started independently as an advocate of this People's Initiative.
kaangkin lang po ni Mr. Oñate na bahagi si Attorney Abad ng pirma. Yes. Sinabi niyo po kanina. Hanggang ngayon po, sinasabi niyo. He is part So- of PIRMA. So, The only thing is, I think the lawyers forgot, is because the first batch of the forms that were printed, the name of Attorney Abad was used. But the subsequent forms are now PIRMA. okay. Because the first batch was Anthony Abad. Okay, ngayon, matanong ko po kayo. So kayo yung nagpa-print ng form na Attorney Abad? Yes or no? Yeah, well, I Yes or no, sir? I didn't have a hand in the printing of the forms. No? No. So no. Okay. Kayo po ba yung nagpa-print ng form na may pirma na nakalagay? Wala ng Attorney Abad? Yes. Kayo po nagpa-print? Yeah, the subsequent forms Yes. that were printed, pirma na. Pirma na po. Oo. Ilan po Kaya yung... lang yung mga naunang form, Anthony Abad. Sino po yung nagpa-print nun? Convener niyo po si Attorney Abad? Mga volunteers po. Mga volunteers Mga po. volunteers ang nagpa-print. Yung pirma mismo na nakalagay, kayo na nagpa-print. Oo, yung law firm. Sila. Magkano po ginastos niyo sa pagpapaprint ng form na may pirma? I don't have the exact figures right now. Let me consult with Please my ask him. lawyer. Yeah, I'm sure they should know. You knew this was going to be discussed. Well, what I know is that the figure that I know, I don't know the figure regarding the printing of the forms. But the figure that I know is the airing of the advertisement. That's the figure that I know. Pupunta po tayo doon. Doon muna tayo sa... Mas mahal po yun eh. The advertisement cost 55 million. ABS-CBN, TV5, Madam Chair. and GMA 7. Yes, if But Senator Cheese will printing, allow, sorry, I don't have the figures. So although you printed the forms with the pirma at the bottom, you have no clue how much it cost. No, This is remarkable. Because it's the staff that knows. Because I don't know Okay. I don't know everything. With the permission of Senator Cheese, there's a quick manifestation from Senator Bato here. Yeah, thank you, Madam Chair. Mr. Uñate, I just would like to remind you na sana, remind lang kita, baka sunod-sunod yung pagsisinungaling mo ba? Ha? Una, alam mo, under oath ka. Tapos sinabi mo kanina, you never had a meeting with the speaker, kung sino-sino mang nasa likuran nito. Ngayon, when we show you the picture, makinig ka muna. When we show you the picture, sabi mo, it slips your mind. Kaya I'm just giving you a fair warning, ha? Fair warning. Please, do not lie before this committee. Please, do not lie before this committee, ha? Magpakatotoo tayo dito. No, because I was asking my lawyers sino yung pwede kong banggitin. Ang sinabi nila, si Rufus Rodriguez and Congressman Arvin. Kaya nga, But sabi mo kanina, tinanong ka ng chairman, Speaker Romualdez, and I didn't say that. hindi kasama sa meeting, pero nandiyan, may picture. In fact, if you check my interviews with the various radio stations, I mentioned to them that I went to Speaker Romualdez to seek his assistance regarding People's Initiative. Madam Chair. Thank you for that clarification. I admitted in various interviews. Madam Chair, I saw your interviews actually, Mr. Oñate, and you were very vocal and honest about the fact that you sought the Speaker's assistance. Now, may I ask, what kind of assistance did he give you? Administrative and advisory. Because being the Speaker, he is like the CEO Of the House? of Congress, yes. So ano po yung administrative na tulong na binigay niya sa'yo para makalap yung 3% per district? Yung mga tao namin, pupunta sa isang distrito, magkikipag-coordinate sila sa congressman because it's the congressman who is in turn the CEO of the district. I Kasi agree with you. distrito niya yun eh. So natural lamang Kaya sinasabi ninyo, sa pupuntahan madaling namin yung sabi, congressman. So hindi talaga kaya ng pirma isa-isahin ang mga distrito. Ang nakatutok, si Speaker, inuutusan yung mga congressman. Tama? Hindi naman po. Kami po ang pumupunta sa mga congressman Pagsasabihan ko lang si humihingi kami Atty. ng tulong sa Abisado na kanila. wag mag-coach please. Anong sabi po ninyo? Hindi ninyo kaya, di ba, sa pirma? Kasi napakaraming distrito. So nagpatulong kayo at sila yung nakatutok. There are 250 districts, 257 So inaamin districts. ninyo na ang nakatutok, yung kongresista at si Speaker. Tama po ba? Kasi Tinutulungan kailangan ninyo yung tulong eh. kami ng kongresista dahil distrito po niya yung Madam Chair. Anong uri ng congressional tulong? Madam Chair, district. can I be Yes. recognized, Madam Chair? No, let us finish, please. Yes, it's our hearing.
Thank you. Back to Mr. Oñate po. Anong tulong ang binibigay ng mga kongresista at ni Speaker? Ang tulong nila, kung ano yung population ng distrito nila, kung saan, makukuha naman yun online po. Kung saan kukuha ng mga boto, tinuturo nila, yun, basically administrative ang tulong nila. If I may, hindi nyo naman kilala yung mahigit 250 kongresista, so kailangan talaga na makapagbigay ng administrative na tulong ang Speaker na masabihan yung mga congressman na pag nagpunta yung tao nyo doon o kayo, asikasuhin. Opo. Inamin ko naman po sa mga radio stations at sa mga interviews sa TV and all that. In fact, there are days that I'm being interviewed 3 times, 4 times a day. And grabe kung makatawag ang I've seen ang most of the interviews, sir. I've seen most of the interviews. 10 beses, no? Walang tigil. Kaya mag-coordinate ako kay Speaker, natulungan naman kami sa aming pagpapapirma sa mga distrito. Kasama po ba sa Kasi administrative? sumusunod lang po kami sa batas. Sinasabi po ng batas na 3%. pumunta kami sa congressional district at kumuha ng 3% per congressional district. Kasama po ba sa tulong yung pagsang-ayon doon sa timetable na nakita at pinalabas na rin sa media na may timetable na sa gantong petsa, dapat na-submit na, sa gantong petsa, dapat na-file nyo na, sa gantong petsa, dapat i-verify, sa gantong petsa, dapat plebisito na. Ang sinasabi ng ilang mambabatas ay June, July daw dapat ang target. Tama po ba yan? Kasama yun sa napag-usapan at ganung napagkasulat. target, pero hindi naman absolute yung target na yun. Ako nga po, sinasabi ko, kung hindi kaya ng June, July, baka September, October. Ang tanong ko po, hindi ko rin alam eksakto kung kailan matatapos. Pero, I mean, a few months. Kaya, sinabi ko din na, kasi yan din ang tanong ng mga nag-i-interview. Sabi ko, mga 2 to 3 months, because I don't have the exact timetable also. so yung pag-set po ng timetable na yon kasama o factored in na yung administrative na assistance ni Speaker at ng ilang mga mambabatas para may talaga yung dates na ma-meet hanggat kaya. Yeah, more or less, we have a timetable, but the timetable is not on exact dates. And this timetable was agreed 2 to 3 upon, months, 2 to 3 weeks. and this Ganun po, timetable Mr. was Senator. agreed upon or at least discussed in that meeting. This timetable was agreed upon or at least discussed in this meeting when you asked for his assistance. Wala namang timetable na eksakto, parang Period, may range. estimate lang, estimate. Opo, yung estimate na timetable na pag-usapan at napag-agrihan sa pulong na ito o isa na to sa mga pulong na napag-usapan yon. Yes, more or less po. Ngayon, maliban sa administrative na tulong, ano pa po ang binigay na tulong ng tanggapan ng Speaker? Wala na po. Dalawa po yung lang binanggit nyo kanina, may I appeal to the records? An advisory. Ano pong advisory ang binigay sa inyo? Ina-advise kami kung saan maraming mga tao na pipirma, kung saan basically ang tinuturo nila yung C&D sector ng mga voters. Bakit daw po? They tell us to concentrate on the C&D kasi sila ang nakakarami. We were told that 75 to 80% of our voters belong to the C&D market. So doon kami nagpupunta. Sino po nagsabi sa inyo? Yung mga congressmen po. Maliban, Maliban kung saan madaming mga botante. kung saan madami para mas madaling puntahan. Parang kunyari, let's say you're going to a supermarket and then you want to buy something. Mm. Of course, you cannot ask the supervisor of the supermarket where I can buy this stuff. Or ganun din po ang ginawa namin. Pagpunta sa distrito, tinatanong namin sa distrito, sa congressman, CEO ng distrito, kung saan kami pupunta at makakuha ng madaming pirma. Last 2 points, Madam Chair, if you will bear with me. So, yung tagumpay ninyo, thus far, na nakakuha na kayo na mahigit 3% sa mahigit 200 distrito, hindi nyo po magagawa ito ng kayo lamang kung wala ang tulong o administrative support, advice ng mga kongresista. Malaking tulong po ang nagbibigay ng mga kongresista sa pag-identify kung saan kami kukuha ng mga signatures. At kung wala nga po yun, mahihirapan tulad ng mga nakaraang karanasan ninyo. Magagawa naman po pero medyo matatagalan. Hindi kasing bilis tulad ngayon. Hindi kasing bilis tulad ngayon. Sabi niyo magagawa naman, pero kung wala ang tulong ng kongresista, hindi kasing bilis tulad ngayon. Mas mabilis kung may tulong ng kongresista kung na pinpointing to us where to get the signatures. Ngayon, isang tanong na lamang po, yung 55 million na ginastos nyo para sa EDSA Puera ad, saan po galing yon? Ako po ang
provide nun, binigay ko yung cash kay Mr. Greg Garcia. Yung aming PR. Siya yung Si aming Greg PR. na gumawa nun. Oo. Saan po galing yung 55 million? Pera ko po yun. Contribution sa akin ng mga kaibigan, mga supporters namin. So mga $1 million po yun, di ba? More or less po. Opo. So personal, magkano po sa 55 million ang pera ninyong personal? Mga kalahati po nun. So mga 26? More or less. Sorry, mali. More or less. 55, mga 27 point, Sorry, 27.5. Polisay lang po ako. Hindi ako math major tulad ni Senator Pimentel. Yung kalahati, saan galing yung bulto? Ano yung pinakamalaking contribution? Yung bulto nga po, ako po ang nagpondo nun. Yung kalahati na nga po. Yung kalahati, maraming mga contributors. Mga tigma donors. magkano po? May mga nagbigay ng 1 million, may nagbigay ng 500,000, may nagbigay ng 2 million. Pwede niyo po bang banggitin kung sino yung mga nagbigay ng milyon? I don't recall right now. Pero pwede ninyong handa naman yung committee tanggapin pag nabigay ninyo yung record. Can my lawyer be the one to answer that? Who is your lawyer, by the way? Is Attorney Abisado who Abisado. seems to be coaching you here as your counsel or as a resource person? Madam Chair, I really apologize. Please, because Mr. Noel Oñate has difficulty of hearing. That's why I keep on repeating what the good Senator Escudero has been asking. Thank you, sir. I just relay, Your Honor, I do not coach. I'm really sorry. So may we know that the million peso contributors, yung 1 million and above lang po. I have to ask them if I can give their names. Sige, dahil ang problema dyan, di ba may donors tax din dyan, Senator Cheese? Yan yung math major, oh. Oh, di, nagbayad pa sila ng donors tax? I can compute the amount because that's math, pero ang tanong legal eh. No, There should be, my opinion, Madam Chair, there should be. Kindly inquire, sir, if they consent. 6%. And we will also research if we can compel. The reason why perhaps the committee can compel disclosure is because, public interest demands accountability and transparency. Hindi ito isang bagay na kinakahiya. Tulad nga ng sinabi ni Congressman Garbin kanina, noon pa niya paborito, noon pa niya gusto to. Chairman pa lang siya ng Constitutional Amendments. And in fact, it's the first time that I thought Congressman Garbin was one of your lawyers, but apparently he's one of the conveners. But it's the first time that I saw him. So, this matter of PI, if you really believe in it, it's not something that you should be ashamed or embarrassed about. The same is true with your donors. And on the part of the public, on our part, well, accountability and transparency dictate that we should know who are the people behind it. Let me give you some advice, Mr. Oñate, if you really believe in charter change. For me, I may be wrong. The main reason why PIRMA has failed in its past attempts, and probably even this one, is because people don't trust those who are supposedly behind it because they're always hiding behind someone else. So it's an opportunity for your donors as well to come out and be proud of that. I will not fault them for believing in something that I disagree with, for example. In fact, I will respect them for coming out in the open. Kumbaga, kung ayaw nilang lumabas, wala silang pinagkaiba dun sa mga nakatestigo kanina nakamasker at nakashades. Hindi naman po siguro ganun yun. Wala naman silang inaakusahan na krimen na ginawa. This is something I believe that they should stand up and be counted for. Thank you, Madam Chair. Thank you, Mr. Oñate. I hope you will talk to your donors. The bulk of the money came from me. So, Yes, I we think- take note of that, the sir. bulk of the money came from me. Thank you. Madam Chair, for the record, on the responses of the resource persons to Senchi's brief manifestation, Yes, Ay, if salamat. Senator Cheese is done? Agyamanak, Thank you, agyamanak, Senator Madam Risa. Chair. I think narinig po nating lahat yung mga sagot ng ating mga resource persons mula sa PIRMA, Attorney Garbin kay Senchis, punong-puno ng pagkalito at saka disagreement. And I will ask questions on that later, but I wish to note that this confusion, this disagreement is brought about precisely because there's no sufficient enabling law for people's initiative. Only Congress can provide the rules, and as of today, we have not yet, Madam Chair, for the record. Agyamanak. Madam Chair, can I answer? Being one of the petitioner of this. I'm sorry, I think we have many resource persons led by Justice Carpio, Justice Ascuna, and the rest who will respond to that query later on. May I proceed with Yeah, Mr. Madam Chair. Oñate? Yes, Senator. At any rate, pwede naman mag-position paper or Yes, memorandum sila, we Attorney will Garbin, welcome on your that issue. position paper, alright. Attorney Garbin. Madam Chair, just But just on the to- point of just to there's no inform you enabling that- law. This is not This recognized. is a matter of debate, and we Oo, simply sige. have no time at this There's hearing. a developing consensus over here
here, Madam Chair, that we can compel our resource person, Mr. Oñate, to divulge the names of his donors. At 12:30 p.m. pa lang naman, hindi pa naman tayo patapos. He can call his office to get the names. The names must be divulged to this committee this afternoon before we end. Dapat ganun. Oh. Kasi tama, narinig namin yung kay Senator Chis, and I hope Mr. Oñate agrees with Senator Chis. Public, ganun to eh, public issues. Public issues, wag mahiya yung nag-donate. Oh. Yeah, Mr. Senator, I already disclosed or I already admitted that the bulk of the money came from me. Pero kalahati So lang po you have a partial compliance. We need full compliance. So, So, yung mga ibang amount naman, maliliit na. di bali po, ako na po magsusuma total doon. Sige po, yung 27.5 million ng ating account po. Sige po. So, what do we do with that matter, Madam Chair? I think we should compel the... No, I think we that's should now a compel the- motion, and Yes, we therefore compel Mr. Oñato to produce the said documents at the soonest possible time. Yes, Attorney Abisado, please. Oo. Yeah, you have to give me time to talk to them kasi ako naman lang mapapahiya sa mga kung banggitin ko yung mga pangalan nila, Kasi sabi lang po ng minority leader, before 2 p.m. sana this afternoon, magsesesyon pa kami eh. At saka madali naman yun eh. Madam Chair, Naka-record naman yan. may I be allowed to ask a few questions to Mr. Oñate? I'm sorry, Congressman. I think Sir, our rules don't allow resource persons to interpolate po. Okay lang? Okay. But everyone agrees to Thank suspend you. in your case. Thank you, ma'am. Thank you. Mr. Oñate, alam po ninyo yung kahalagahan ng initiative na ito at kakailanganin ninyo ang maraming resources dito. Hindi po biro-biro ito, tama po. Yes, I agree. Yung pagpapapirma lamang po, Mr. Oñate, kakailanganin ninyo ang hindi ko kulangin ng 8 milyon para ma-address nyo yung threshold na 12% ng ating total registered voters. Hindi po ba? 12% of our total number of voters is about 8 million. Oo nga po. Ngayon, meron po tayong about 257 legislative districts. Alam po ninyo yun. Kailangan po ninyong masatisfy yung second threshold na 3%. Kaya napilitan kayo, ayaw nyo man siguro, na magpatulong na kayo sa mga representatives ng kani-kanyang distrito. Tama po ba yun? Yes, that's correct. Sapagkat nagiging practical kayo siguro. Sapagkat sa inyo lang siguro kahit na yung et al na ito, ilan po ba kayo? Kahit na siguro 100 kayo, mahihirapan pa rin kayo na pumunta sa iba't ibang dako ng ating kapulungan para magpapirma lang kayo. Lalo na kung ipaliliwanag pa ninyo. Sapagkat hindi pipirma ang tao kapag hindi nila ganap na naunawaan kung ano ang kanilang pinipirmahan. Yung bahagi ng pagpunta sa kanila, pagpapaliwanag, yun po yung malaking panahon na kakailanganin ninyo. Kaya naisipan ninyong pumunta siguro sa mga miyembro ng House of Representatives. Tama po, Mr. Oñate? Tama po. Pero nakalimutan mo akong puntahan, di ba? Yeah, okay, kasi hindi ko... Ngayon, dahil wala akong hindi district. ko po kayo kasi... Ngayon, ganito po, Mr. Oñate, meron po ba kayong nalalaman na batas na pinagbabawal po yung ginawa ninyo na makipag-ugnayan sa mga kongresista? Wala naman po kasi teka yung po, hindi People's po ako Initiative tapos is enshrined in our Constitution and it is the right of the people to So wala make that pong, initiative. Yun po ang sabi sa akin ng mga lawyer. so wala pong batas na nagbabawal sa inyo, lalong-lalo na po kung kayo nagpapatulong dahil sa paniwala ninyo, ito ay isang bagay na kinakailangan ninyong gawin. So lumapit po kayo, na paniwala ninyo na wala namang batas na nagbabawal nito at hindi po kayo makukulong. Tama po. Tama po. Salamat po, Madam Chair. Thank you for all the leading questions. Madam- Maraming salamat sa ating kongresista. Napakagaling na abogado para kay Mr. Oñate. Madam Opo. Chair? Gusto ko lang balikan yung ating retrato na nandito sa harap natin. Galing po ito sa cellphone ninyo, January 8. Tama po ba, Mr. Oñate? Oo, tama. And that's in fact you in the picture, that's correct? You confirm that it's You confirm that this is you in the picture? Yes. And you also confirm that it's Speaker Romualdez in the picture? Yes. And it is Congressman Saldico in the picture? Yes, yeah. Can you read the caption, please? Yung caption sa ilalim po. May nakasulat, Yes, di ba? that's true. That's correct. Initiative. Oo. Tama po ba? Tama po. At maliban sa pagkain, klaro na may mga dokumento sa table. Meeting po to, hindi lang party. Anong pinag-usapan? A meeting po yan kung paano kami makikipag-coordinate sa mga congressmen. Saan lugar to? Saan ginanap itong parting to? Para lang malaman namin. Sa ano po yan? Sa
townhouse sa Forbes, so Forbes Park. Kanino Malapit sa- nga? Kaninong lugar? Ipaliwanag. Wala namang masama magtipon-tipon sa bahay ng Miss Kishino. Ano ho yan? Yung, dalawang townhouse Hindi, kanino na, po? na Kaninong lugar? Inyo? pinagdikit. Bahay mo? Bahay mo po? It's a meeting Attorney place. Abisado, please. It's our meeting place. No, pero sino may-ari? Sino ang Sino may-ari ng bahay? si Speaker Romualdez po? Bahay ni Speaker Romualdez. Yes. Ganon. So, ang naging host doon at po kami nagkumbida ay si Speaker Romualdez. Tama Hindi po ako ba? po ang nagkumbida. Dapat Paano po ka magkukumbida? Di mo bahay. Oo nga. Bira naman. Oo nga po, dapat po yan sa bahay ko. Dahil meron ho akong party house sa Dasma, walang tao doon. Pero hindi ba maliwanag na kung bahay ni Speaker... Ang sabi ng staff, doon na lang gawin sa bahay ni Speaker. Dalawang bahay ni Speaker isa sa Okay. McKinley at isa... hindi ba maliwanag? Ha? Hindi ba maliwanag kung bahay ni Speaker siya nagpatawag ng meeting, di talagang nakikialam si Speaker sa People's Initiative? Initiate ng meeting. Pero sinabi po na doon na lang gawin sa townhouse ni Speaker. But ako po ang nag-initiate. Ay, Dapat po ganon. sa bahay ko, pero sinabihan ako doon na lang pumunta. Sino nagdala ng papeles? Kasi bahay niya. Ikaw nagdala ng papel? Mga lawyer po. Yung mga lawyer. po, dala-dala So, nila yung bahagi mga ka papeles. talaga ng Project PI. Yung Project PI na tinetext sa mga kongresista, pati ako nga na-text kasi luma na yung number ko eh. Bahagi kayo ng Project PI? Yeah. Kasi I sought the help of the speaker. Inamin ko Yeah, naman po. you've said that before. Natulungan kami Oo. dito sa signature gathering. Right. Okay, kilala ninyo itong sina Attorney Redentor Tuason? I don't know. Suset Sumalinog, Timothy Lagundi? Kilala ninyo itong mga to? Hindi po. Okay. Kasi meron kaming mga screenshot doon sa Project PI na galing sa mga congressman. At sabi mo, nakikipag-coordinate ka kay Speaker na CEO at sa mga hawak ng Congress. Yeah, congressman. that's correct. That's correct, Madam Senator. Okay. So, Madam Chair. Madam Chair. Madam Chair. yes po. Yes, Senator Bato, please. Ayan yung mga screenshot. Kasi sabi mo, bahagi ka ng Project PI. Nagtatanong lang ako, baka kilala mo itong mga to. Andito yung mga pangalan. Hindi pala ninyo kilala. Hindi Kasi, ko po kilala. anong pagkaintindi mo dyan sa message na yan? Pakibasa lang po. Hindi ko po alam. I don't know all of the details because, Hindi, lahat ng kongresista pinapasubmit, sa National Secretariat Attorney Red Tuason. Ayun. Ayan ang hinihingi nila, yung mga kopya, at saka accomplished signature forms. Kasi sabi ninyo, may kinalaman kayo sa second batch ng signature forms, di po ba? Yes. So, isasubmit dito sa mga taong hindi ninyo kilala, samantalang kayo ang nagpa-imprenta? Senator Bato, please. Madam Chair, gusto ko lang ipa-confirm kay Mr. Oñate. Since sinabi niya kanina na he sought the help of the Speaker para makakuha ng perma. So, pumayag siya. In fact, nag-meeting kayo, di ba? Yes. Pumayag siya. So, meaning, sinabi mo, perma ang nasa likuran nitong People's Initiative. Humingi kayo ng suporta galing kay Speaker Romualdez. Pinigyan kayo ng tulong, ng suporta para tumakbo ng inyong People's Initiative. Ibig sabihin, si Speaker Romualdez, isa na rin sa nasa likod ng... Pumayag naman po si Speaker. Pumayag si Speaker. Nasa likuran na rin siya. Natulungan nga kami kasi siya ang CEO ng Congress. Kaya nga, gusto ko lang confirm sa'yo na siya rin ay kasama na, nasa likod na rin nagpapatakbo ng PI. Dahil nga, tumulong siya sa inyo, di ba? Yeah, he is helping us. Thank you for that. Thank you for that answer. Madam Chair. Maraming salamat. So, kinukumpirma mo. Parang nagugulan ako. Kinukumpirma na politicians initiative tulad ng sinabi ni Senator Hindi Bato, naman po. people. Tumutulong lang sila. Pero kami ang nasa forefront ng pagpapapirma. Oo. Palagay ko, wala namang masama na tumanggap ng tulong Okay. sa mga Madam Chair. congressmen. Dahil Senator JB distrito nila has yun been eh. raising his... Ay, sige.
Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Dimas Sucor, may kasabihan na walang usok na makikimkim, lalabas at lalabas din at anumang masamang balakin ay hindi magtatagumpay. Good job mga senator. Pahayag naman ni Eric Cruz, Attorney sige pa, ipagtanggol mo pa si Tambaluslos, kahit buking na ipaglalaban mo pa rin ang mali. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Carbon Elena Garcia, huli sa kasinungalingan nitong mga congressman at mga abogado ng Kamara. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.